Tito Densho Love Stories presents She Got Pregnant with Triplets, but Still a Virgin. Written by Julax. Uy, Zay, napansin mo ba? Parang ang bilis ng panahon. Feeling ko, ang tanda ko na. Ha? Lay, hindi ka matanda. Anong pinagsasasabi mo? Alam mo naman, Zay, gustong gusto ko nang magkaanak. Parang gusto ko na talagang maging mommy. Lay, wala ka namang boyfriend. Paano mangyayari yun? Saka ko naiisipin yun. Basta, gusto ko lang maging mommy before maging lola. Grabe, Lay. Ang aga-aga ng problema mo. Pero kung gusto mo na talaga, di go lang. Oo nga, Zay. Basta, gusto ko lang maging handa. Mahirap maging single mom. Tama ka dyan. Pero alam mo naman, support kita kahit anong desisyon mo. Salamat, Zay. Alam ko namang andyan ka palagi para sa akin. Pero Lay, sigurado ka bang kaya mo nang maging single mom? Hindi biro yun. Alam mo yun. Alam ko, Zay. Pero parang ramdam ko na kahit walang partner, kaya ko to. Gusto ko lang talagang maging mommy. Paano naman yung financial aspect? Alam mo namang hindi madali yun. Naisip ko na yon, Zay. Mag-iipon muna ako, tapos planado lahat. Ayoko naman maging burden sa iba. Okay, Lay. Kung yun ang gusto mo, suportado kita. Pero huwag mong kalimutan, andito ako palagi para sa'yo. Salamat, Zay. Sobrang swerte ko at may kaibigang katulad mo. Walang anuman, Lay. Alam mo naman, best friends tayo. Ano man ang mangyari, magkasama tayo. Oo nga, Zay. Exciting and scary. Pero handa na ako sa bagong chapter ng buhay ko. Kaya mo yan, Lay. Matapang ka. At alam ko na magiging magaling kang ina balang araw. Salamat, Zay. Sana nga. Pero, Lay, baka pwede mo rin isipin ang option na hanap muna ng partner bago mag-decide ng ganyang malaking bagay. Oo nga, Zay. Pero parang ang hirap naman makahanap ng tamang tao. At gusto ko rin kasi na handa na ako. Hindi yung maghihintay pa ng matagal. Well, sabi mo nga, plano mo lahat. Pero sana wag mong isantabi yung possibility na may makilala kang totoong magmamahal sa'yo at magiging anak mo. Tama ka, Zay. Pero paano kung wala? Paano kung mas okay na yung mag-isa ko kasama ang anak ko? Understandable din yun, Lay. Basta gusto ko lang siguruhing iniisip mo lahat ng posibilidad. Salamat sa concerns mo, Zay. Sobrang natutuwa ako na andyan ka palagi. Always, Lay. Handa akong suportahan ka sa kahit anong desisyon mo. Basta't alam mong pinag-iisipan mo ng mabuti. Oo nga, Zay. At siguradong sigurado, magiging magaling akong ina. Alam ko yun, Lay. Exciting time ahead for you. And I'll be right here cheering on you. Salamat talaga, Zane. Sana maging okay ang lahat. Pero, what if... Ani ni Zane. What if... Tuloy mo na, pabitin masyado eh. Nanggigigil na ani ni Lexia. What if maghanap ako ng sperm donor para i-inject sa'yo at magkaanak ka na? Para na rin hindi ka na mahirapang maghanap ng lalaking makikipagtalik sa'yo. Suhestyon ni Zane. What? Are you serious? May ganyan bang proseso? Hindi makapaniwalang tanong ni Lexia. Yes, of course. No worries, akong bahala sa'yo. Zay,
Wala akong pambayad. Alam mo naman na tanging pagtitinda lang ng barbecue ang income ko. Nababahalang saad ni Lexia. No, it's okay, Lay. Libre ko na lang sa'yo. Nakangiting ani ni Zane. Pero Zay, natatakot ako. Baka yun lang ang ikakamatay ko. May namumuong takot sa mukha ni Lexia. I can handle this. May mga sperm donor stock pa naman doon. Yun na lang ang gamitin natin. Saad ni Zane sa kanya. Ano bang tawag sa process na yan? Yang inject-inject na yan? Kung hindi ito nangangailangan ng aktual na pakikipagtalik. It's called artificial insemination. Artificial insemination is a medical procedure that involves introducing sperm into female reproductive system with the aim of achieving pregnancy. This can be done using various methods, such as placing sperm directly into the uterus or fallopian tubes. The goal is to increase the likelihood of fertilization and pregnancy in cases where natural conception may be challenging. But the method I usually use for my patient is to inject directly into the uterus. Ani ni Zane, napatangu-tangu naman si Lexia. Wow! Amazing! Naalala ko na. Isa yan sa mga discussion namin noon when I'm in college. Yeah, you got it. Si Zane Romero ay isang matalik na kaibigan ni Lexia, isang doktor sa Fletcher Hospital. Siya ay isang doctor of gynecologist. Makalipas ang isang araw ay handa na si Lexia sa gagawin ng kaibigan niya. Habang nasa Fletcher Hospital, dumiretso sila sa fertility clinic upang gawin ang artificial insemination. Wow! Ang dali lang naman pala. Akala ko isang buwan akong mamamalagi dito sa hospital. Lexia amazingly said. Oh, diba? It takes 10 to 15 minutes lang. Kau talagang takot mo sa karayom. Pagbibiro ni Zane. Thank you, Doc Romero. Pangaasar ni Lexia. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Zane lang? Ikaw talaga. Umirap si Zane. Hayaan mo na ako. Ang saya ko lang kasi magkakaanak ako soon. Can't wait to see them. Punong-puno ng excitement ang mukha ni Lexia. Be healthy always. Huwag kang masyadong pagod saka kumain ka rin ng mga masusustansyang pagkain para sa anak mo. Yes, Doc. Thank you ulit. Maraming buwan ang nakalipas. Nasa 8 buwan na ang tiyan ni Lexia. Lay, ang laki na ng tiyan mo. Papalapit na ang buwan ng panganganak mo. Excited na ako. Saad ni Zane habang hinaplos ang tiyan ng kaibigan niya. Oo nga, Zay. Hindi ako makapaniwala na triplets tong dinadala ko. Nakangiting wika ni Lexia. Sa loob ng delivery room, masigla ang tibok ng puso ni Lexia habang inaantay ang pagdating ng kanyang triplets. Sabik na sabik itong makita na may kasamang kaba sa dibdib, pero nananaig pa rin ang excitement nito. Grabe, sobrang kinakabahan ako, Zay. Bumuntong hininga si Lexia. Huwag kang mag-alala, Lay. Nandito kami para sa'yo. Kaya mo yan. Relax lang, Lay. Nandito ako para tulungan kang mapadali ang lahat. Alok naman ni Claire. Biglang nagtagpo ang mga mata ni Lexia at Zane. Nagdala ng kakaibang damdamin sa silong ng hirap at pag-asa. Salamat, Zay. Salamat din, Clay. Nagpatuloy ang mga paghahanda habang bumabalot ang atmosphere ng kaba at excitement. Biglang dumating ang head nurse. Lexia, handa ka na ba para sa panganganak? Saad ng head nurse. Oo, handa na ako. Lord, patnubayan mo po ako sa panganganak na ito. Pumikit ng bahagya si Lexia. Lay, kung kailangan mo ng kahit anong tulong, sabihin mo lang. Habang si Lexia ay nasa process ng panganganak, si Claire naman ay nag-aasikaso sa vital signs at iba pang medical needs. Kaya mo yan, Lay! Isa kang rockstar! Sambit ni Claire. Salamat, Clay! Kayo mga tagapagtaguyod ko dito. Habang ang oras ay lumilipas,
naging mas masigla ang pag-iyak ng kanyang mga sanggol. Unang lumabas si Zack, susundan ni Zaner, at sumunod si Azure. Lay, congratulations! 3 malulusog na sanggol! Salamat, Zay! Salamat sa lahat! Napaiyak sa tuwa si Lexia. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagbibigay gantimpala ng pasasalamat at pagpapahalaga. Habang ini-inspect ang mga sanggol, napansin ni Zane ang luha sa mata ni Lexia. Lay, ako ang doktor pero parang ako'y napapaiyak din. Sobrang saya lang. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, Zay. Kasama mo ako sa pinakamahalagang yugto ng buhay ko. Talagang napakabait na mga sanggol mo, Lay. Mukhang strong and healthy. Oo, parang mga superhero mga ito. Salamat sa'yo, Clay. Matapos ang pagpanganak, nagtaglay ang kwarto ng kasiyahan at pasasalamat. Ang 3 sanggol ay magkasama sa kanilang crib at masayang pinagmasdan ng magulang. Lay, sinong mag-aakalang 3 agad? Hindi ko rin inakala, Zay. Pero ngayon, parang naging kumpleto na ang pamilya natin. Nasaan na ang pictures para sa unang family portrait? Tugon ni Claire. Masigla nilang nilapitan ang mga bagong panganak at nagpakuha ng larawan. Ang mainit na sandali ng kaligayahan ay naging bahagi ng kwento ng pag-usbong ng pamilya ni Lexia, Zane at ang kaibigang si Claire. Sa gitna ng saya ng pagdating ng mga sanggol, nagsimula ang pagbuo ng mas malaking kwento para sa pamilya ni Lexia, Zane at Claire. Dumating ang araw ng pag-adjust kung saan naranasan ng mga magulang ang pagiging tulad ng mga superheroes sa pag-aalaga kay Zack, Zaner at Azure. Grabe, Zay, Clay! Parang kahapon lang nanganak tayo. Ngayon, mga magulang na tayo ng 3 munting superhero. Pagod na nakangiti si Lexia. Hindi ko akalain na ganito kasaya maging ama. Salamat sa pagiging parte nito, Lay. At salamat din sa pagtitiwala sa akin. Ang saya-saya ko na magiging ninang ng mga batang ito. Isang araw, habang nagsasagawa ng feeding time para sa 3 sanggol, nagkaroon ng munting diskusyon ang 3 magkakaibigan. Ang kulit-kulit naman ng mga batang ito. Parang sa'yo, Lex. Komento ni Claire. Oo nga, Zane. Siguro nga may pagka-Zane ang kanilang mga ugali. Pero sa tingin ko, may kanya-kanyang personality din sila. Unang kita ko pa lang sa kanila, alam kong mga individual sila. Habang lumilipas sa mga buwan, naging masigla ang buhay sa tahanan ng magtiyahing si Lexia at Mercy. Isang ulilang anak si Lexia mula noong nasa 7 anyos pa lamang siya, kaya ang tiyahin na lang niya ang nag-alaga sa kanya. Dumating ang mga unang ngiti, unang tawa at unang hakbang ng mga sanggol. Binigyan ng kahulugan ang bawat araw sa kanilang pagsasama bilang pamilya. Isang gabi, habang nasa sala sina Lexia at Zane, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagdala ng tamis at galak. Zay, maraming salamat talaga sa lahat. Hindi ko alam kung paano natin kakayanin kung wala ka. Lay, parte na ako ng buhay ninyo. Mahalaga sa akin ang pamilyang ito. Anong pinag-uusapan niyo dito? Sambit ni Claire. Sinasabi lang ni Lex kung gaano siya kasaya na andito tayo para sa isa't isa. Oo nga, sobrang saya. At napakasarap maging parte ng kwento ng inyong pamilya. Isang umaga, nagtulungan sila na mag-empake para sa isang espesyal na lakad sa beach. Desidido silang ipagdiwang ang kauna-unahang kaarawan ng kanilang mga sanggol sa lugar kung saan sila unang nagtagpo. Talaga bang dito natin gagawin ang birthday celebration nila? Saad ni Zane. Oo, Zay. Gusto ko lang na dito tayo nagsimula. Dito rin tayo magtatapos sa kanilang kaarawan. Sa tabi ng kahabaan ng dalampasigan, nagtayo sila ng munting kampo. May mga banig at maliliit na mesa at upuan para sa pamilya.
Naghanda sila ng masasarap na pagkain at naghanda rin ng mga regalo para sa 3 kaarawan. Parang kailan lang, Lay. Sinasabi mo na manganganak ka na. Oo nga, Zay. Ang bilis ng panahon, no? Nagtawanan sila habang ibinabalik ang mga alaala ng nakaraang pagkakataon. Ang araw na iyon ang nagdala ng hindi malilimutang saya para sa pamilyang ito. Sa pagtatapos ng araw, habang nanonood sila ng mga batang naglalaro sa baybayin, napagtanto ni Lexia kung gaano kahalaga ang mga sandaling yun. Zay, Clay, salamat sa pagiging tapat at matatag ninyo sa akin kahit mag-isa lang ako. Mahal na mahal ko kayong dalawa. At mahal na mahal ka din namin, Lay. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pamilya na ganito kaganda. Hinawakan ni Lexia ang kamay ni Zane at Claire. Nagdala ng kapanatagan at ligaya sa kanilang mga puso. Ang saya-saya, no? Parang ang daming pwedeng gawin sa mga taong mahal natin. Tama ka, Clay. Sa paglipas ng panahon, mas lalo natin itong marirealize. Ang pag-aalaga, pagmamahalan, at pagkakaroon ng malalim na kahulugan sa bawat araw ang nagpapalakas sa kanilang pamilya. Sa tabi ng karagatan, sa ilalim ng malamlam na buwan, nagsimula silang naglakbay patungo sa hinaharap. Handang harapin ang mga pag-asa at pangarap na bumubuo sa kwento ng kanilang pamilya. Grabe! Hindi ko pa rin alam kung paano ko ito haharapin. Triplets pa naman ako. Saad ni Lexia. Kayang-kaya mo yan. Ang tapang mo. Single mom ka nga pero napakalakas ng loob mo. Wika ni Zane. Salamat. Medyo kinakabahan pa rin ako. Paano kaya ako magiging mommy sa 3 sabay-sabay? Siguradong magiging challenge yan. Pero tiwala lang. May mga tao naman sa paligid mo na handang tumulong. Oo nga. Pero paano ko kaya sila mapapakain at mapag-aaral ng maayos? Wala akong stable na trabaho. Malalampasan natin to. Basta magtulungan tayo. Saka may mga programs naman ng gobyerno para sa mga single parents. Minsan lang mangyari to, kaya gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Salamat sa suporta mo, Zay. Walang anuman, Lay. Basta andito lang ako palagi para sa'yo. Kaya mo yan. Super mom ka, remember? Pero paano ko nga ba sila aalagaan ng sabay-sabay? Huwag kang mag-alala. Meron kami mga classes at support groups para sa mga magulang ng multiples. Tutulungan ka namin sa lahat ng dapat mong malaman. Uy, yung trabaho mo huwag mong pabayaan. Saad ni Lexia kay Zane. Ano ka ba? Okay lang, no? Mas gusto ko pang alagaan kayo. Nakangiting wika ni Zane. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hindi ko ito kakayanin na mag-isa. Hindi ka nag-iisa, Lay. Kasama mo kami sa bawat hakbang ng pagiging super mom mo. At lagi kang pwedeng magtanong sa akin. Saad ni Dr. Claire Ramos, isang OB/GYN na matalik ring kaibigan ni Zane. Days later, Lexia is adjusting to her new role with the triplets at home. Kamusta mga unang araw ninyong magkakasama? Tanong ni Zane. Grabe, ang saya pero nakakapagod. Paikot-ikot sila at parang di sila natutulog. Pero mabuti na healthy sila at nag-a-adjust ka ng maayos. Wika ni Claire. Tara, mag-assign tayo ng schedule para sa pag-aalaga. Para hindi ka mabugbog sa pagod. Zane stated. Oo nga, kailangan talaga ng sistema. Salamat mga kaibigan sa tulong nyo. Huwag kayo mag-atubiling itanong sa akin kung may mga kailangan kayong guidance. Nakangiting saad ni Claire. Maraming salamat, Doc. Napakaswerte ko at may mga katulad nyo sa buhay ko. Super mom ka talaga. Kaya natin to. One day at a time. Nakangiting wika ni Zane. The trio of friends faces the challenges ahead, united in supporting each other and the newfound joy of raising the 3 bundles of joy. As weeks passed, Lexia becomes more adept at handling the demands of caring for the triplets.
Grabe, Lay! Ang galing mo! Paano mo nagagawang maging chill na chill? Bungad na tanong ni Zane sa kaibigan niya na kesyo nagchichill lang daw. Di ko alam, pero natutunan ko na siguro. Importanteng maging organized at magtaguyod ng routines. Tama yan. Consistency sa feeding schedule, diaper changes at tulog ay makakatulong sa inyo. By the way, kailan natin planong mag-mini party para sa mga bagets? Oo nga pala. Sa susunod na linggo? Parang magandang ideya yan. Perfect! Celebrate natin ang magandang progress ng buong pamilya. Malawak ang ngiting binitawan ni Claire. Salamat sa inyo. Hindi ko kakayaning mag-isa to. Lagi mong tatandaan, Mom. Andito lang kami palagi. Triple the joy, triple the love. Wika nito ni Zane. Weeks pass. Napagdesisyonan ni Lexia na maghanap ng bagong trabaho para itaguyod niya ang kanyang mga anak. Siya ay isang determinadong single mom na may 3 munting triplets. Lexia, gusto ka naming kunin bilang sekretarya dito sa Ventures Innovations. Anong masasabi mo? Wika ni Reyes, isang kilalang CEO sa Ventures Innovations. Wow! Salamat po sa tiwala! Tatanggapin ko po, boss! Saad ni Lexia na punong-puno ng pananabik sa mga mata. Maganda ang background mo at alam kong magiging asset ka sa team. Kailan ka pwedeng magsimula? Agad-agad po, boss! Excited na ako maging parte ng Ventures Innovations. Perfect! May orientation tayo bukas para maging familiar ka sa mga processes. Welcome to the team, Lexia. Bulalas ni Reyes. Maraming salamat po, boss. Excited na rin akong makilala ang buong team. As Lexia starts her role as secretary at Ventures Innovations, she quickly adapts to her responsibilities and builds strong relationships with her colleagues. Lexia, dito ka na pala. Kamusta ang first week mo? Saad ng isa sa mga kasamahan niya, si Tess. Sobrang okay. Ang ganang atmosphere dito. Mababait ang mga tao. Sagot ni Lexia. Totoo yan, Lexia. Alam mo ba, napakadali mong katrabaho. Parang taga dito ka na talaga. Komento ni Jude. Salamat naman sa inyo. Sinusubukan ko talagang maging asset sa team. Lexia, napansin ko ang galing mo sa mga tasks mo. May upcoming project tayo. Gusto kitang i-assign sa team na nag-handle. Komentong wika ni Reyes kay Lexia. Wow, boss! Salamat sa opportunity. I'll do my best. As Lexia integrates seamlessly into her new role, she proves to be a valuable addition to Ventures Innovations, contributing to the success of the team's projects. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na nagpapakita si Lexia ng kahusayan sa kanyang trabaho bilang sekretarya. Lexia, sobrang bilis mo mag-adapt dito ah. Parang hindi mo na first job. Sambit ni Tess. Salamat. Sobrang supportive naman kasi ng buong team. Natutuwa rin ako sa mga natututunan ko. Alam mo, parang may magic touch ka sa efficiency ng office. Hindi na kami nagkakaroon ng backlog. Pagbibiro ni Jude. Naku, malaking compliment yan. Iniisip ko lang lagi kung paano mapapadali ang trabaho para sa ating lahat. Lexia, napakaganda ng feedback sa iyong performance. Gusto ko sanang itaas ang iyong posisyon at maging assistant manager. Ano sa palagay mo? Masayang wika ni Reyes. Talaga po, boss? Sobrang grateful ko. Oo naman. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa posisyon na yun. Ang pagiging masigla ni Lexia sa trabaho at ang kanyang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa team ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya sa Ventures Innovations. Habang nagtatrabaho si Lexia bilang sekretarya sa Ventures Innovations, hinding-hindi niya pa rin makakalimutan ang kanyang triplets na anak. Palagi niya pa rin itong naiisip sa tuwing may ginagawa siya sa trabaho. Isang araw sa opisina. Zay,
Parang lumalaki na yata ng mabilis sa mga anak ko. Namimiss ko na sila. Message ni Lexia sa text. Lay, alam kong mahirap pero kailangan mo ring mag-focus sa trabaho. Malaking tulong ka sa Ventures Innovations. Oo nga, Zay. Pero parang gusto ko na sanang umuwi agad at makita sila. Mahirap talaga, Lay. Pero tandaan mo, para rin ito sa kanilang kinabukasan. Mamaya na lang tayo mag-catch up pagkatapos ng work hours mo. Sige, Zay, salamat. Kailangan lang talaga ng time management. Sa kanilang mga usapan, nagiging mas madali para kay Lexia na harapin ang pagiging working mom at sekretarya. Ang suporta mula kay Zane at ang pagkakaroon niya ng malasakit sa kanyang mga anak ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanya para patuloy na magtagumpay sa kanyang mga gawain. Kinabukasan. Lay, paano mo napagtagumpayan ang pagiging working mom mo? May mga tips ka ba? Seryoso ang wika ni Zane. Well, Zay, una, importante ang open communication sa team. Alam ng lahat na family-oriented ako, kaya naiintindihan nila kapag kailangan kong umalis na maaga. Tama, Lay. Paano mo naman nabalance ang oras mo sa trabaho at sa pamilya? Time blocking ang ginagawa ko. May designated time para sa trabaho at oras para sa pamilya. Hindi ko dinadala ang work stress sa bahay. Impressive. Paano mo natutunan ang time management na yun? Trial and error, Zay. Natutunan ko kung paano i-balance ang priorities. Mahalaga rin ang pag-delegate ng tasks para hindi ako masyadong napapagod. Salamat sa advice, Lay. Feeling ko makakatulong ito sa akin at sa iba pang magulang na nasa parehong sitwasyon. Walang anuman, Zay. Kaya mo yan. At huwag kalimutan, importante rin ang self-care para ma-maintain ang work-life balance. Sa mga payo ni Lexia, mas naging magaan para kay Zane ang pagharap sa challenges at bilang profesional na doktor. Ang kanilang pagtutulungan ay nagbibigay daan sa mas matagumpay at mas masayang buhay sa opisina at sa bahay. Miyerkules ng hapon. Lex, mayroon ka bang plano para sa weekend? Baka gusto mong makipagbanding sa mga anak mo. Wika ni Tess. Oo, Tess. Iniisip ko nga yun. Gusto ko sanang mag-picnic sa park. Kailangan ko ng quality time sa kanila. Maganda yun, Lex. Sama ako kung okay lang sa'yo. Talaga? Salamat, Tess. Mas masaya pagkasama ka. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Bilang bahagi ng Ventures Innovations, importante ang work-life balance ng bawat isa. Tama ka, Tess. At malaking tulong din ang suporta ng mga katrabaho sa ganitong mga pagkakataon. Speaking of support, paano mo na-handle yung presentation kanina? Napansin ko medyo stressed ka. Medyo nga, pero okay lang. Nakuha ko naman ang feedback mo at ng iba pang team members. Mag-a-adjust ako para sa susunod. Kung kailangan mo ng tulong, andyan ako. Team tayo, Lex. Salamat, Tess. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang magandang working environment. Sa kanilang mga kwentuhan, lalong lumalim ang samahan ni Lexia at Tess. Ang kanilang pagiging magkaibigan at suporta sa isa't isa ay nagbubunga ng masiglang team spirit sa kanilang opisina. Ang malambot na buhangin at mabagsik na alon ng karagatan ang nagbigay ng tamang atmosphere sa munting selebrasyon para kay Lexia, Zane, Claire at Tess. Nagtipo ng kanilang munting grupo sa isang tahimik na bahagi ng dalampasigan, kung saan masigla mga kulay ng langit habang naglalakbay ang araw patungong paglubog. Napakasarap ng hangin! Bulong ni Claire kay Zane habang iniinda ang maalinsangan na amoy ng hangin. Si Zane ay kasalukuyang nag-aayos ng mga inumin. Oo nga, Claire. Ang perfect lang ng ambience para sa ating munting selebrasyon. Habang nagluluto si Lexia ng barbecue at iba pang handa, nag-uusap sa tabi ng kahabaan ng beach si Tess at si Zane. Paano nyo naisip ang ideya ng munting party na ito? Tanong ni Tess.
Si Zane ay may munting ngiti at sumagot. Naisip ko lang na magkaroon ng kakaibang kasiyahan para sa ating pagkakaibigan. At syempre, ito'y pagkakataon din para ipakilala ang mga kampiyon natin, sina Zack, Zanair at Azure. Nakasalampak sa mga banig na inilatag sa buhangin sina Zack, Zanair at Azure, na labis na natutuwa sa larong dala ni Tess. Binabantayan nila ang mga kulay na lumilipad sa hangin habang sumasayaw sa ritmo ng alon. Si Claire ay may hawak na malaking basket ng prutas. Lumapit kay Lexia. Ang sarap ng beach vibes dito. Salamat sa imbitasyon, Lay. Si Lexia ay nag-a-adjust sa barbecue grill. Ngumiti. Walang anuman, Clay. Masaya ako at kasama ka namin sa espesyal na araw na ito. Sa kabila ng mainit na paligid, napansin ni Tess ang masusing pagninilay-nilay ni Zane habang tinututok ang kanyang kamera sa magarbong tanawin. Parang may ibang iniisip si Zane na. Bulong ni Tess kay Claire. Si Claire ay may maliit na ngiti. Malamang iniisip niya ang mga magagandang alaala na masusundan ng mga litrato niya. Samantalang nagaganap ang selebrasyon, dumating si Tess kay Zane na may daladalang maliit na regalo. Happy birthday, triplets! Alam kong ilang buwan pa bago ang tunay ninyong kaarawan, pero gusto ko nang ibigay ito sa inyo. Nagulat si Lexia at nagpasalamat. Wow, Tess! Salamat! Hindi ko inaasahan to. Binuksan ni Lexia ang regalo at napangiti nang makita ang isang magandang larawan na kuha ni Tess nung sila'y nagpicture sa delivery room. Napakaganda ng kuha mo, Tess. Salamat ulit. Bago ang gabi, nagtipon sila sa may baybayin. Naglakad sa ilalim ng bituin at nagkwentuhan sa ilalim ng sinag ng buwan. Lumabas ang gitara at sinamahan ni Claire ang paglipad ng kanyang mga daliri sa mga string. Ano, Zane? Gusto mo bang kumanta? Inaya ni Claire. Napangiti si Zane. Bakit hindi? Tara, Tess, ikaw naman na mag-request ng kanta. Nang makapili si Tess, may napili siyang kantang kilala ng lahat. Sa unang tugtog ng gitara, sumabay si Zane sa pag-awit. Ang mga titig ng kanta ay nagdala ng lungkot at tuwa sa puso ng bawat isa. Pagkatapos, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap at pangako sa isa't isa. Si Lexia, habang iniintindi ang kahalagahan ng oras na ito, ay nagsalita. Salamat sa lahat ng suporta ninyo, sa pagiging parte ng buhay namin at ng mga bata. Salamat din sa pagiging tunay na mga kaibigan. Dagdag ni Zane na biglang dumating. Dala ang mga barbecue na niluto ni Claire. Inayos ang hapagkainan sa ilalim ng ilaw ng mga parol na sumisimbolo ng kanilang pagkakaibigan at pamilya. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy at naging makulay ang gabi sa ilalim ng mga bituin at sa kakaibang ilaw ng mga ilaw sa beach. Sa pagtatapos ng selebrasyon, nag-uusap silang apat habang nahiga sa tabi ng nagyayelong dagat. Zane, mahal na mahal ko mga ganitong pagkakataon. Salamat sa pagiging bukas at handang auntie sa kanila, sabi ni Lexia. Si Zane na nakatingin sa malayo ay sumagot. Le, ikaw at ang mga bata ang nagbigay ng bagong kulay sa aking buhay simula nang magdoktor ako. Hindi man ako lalaki na maging tunay na ama, pero nandito ako para maging ama at magmahal sa kanila. Ang kanilang mga matay nagtagpo, naglalaman ng pasasalamat, pagmamahal at pangako para sa isa't isa. Sa ilalim ng malamlam na gabi, sila'y nagtulungan sa pagpapatakbo ng inuuwian patungo sa kanilang paboritong beach house. Napakabuting kaibigan ni Zane. Handang gawin lahat para kay Lexia at pati na rin sa mga bata. Nagkaroon ng mabuting impresyon si Reyes na CEO kay Lexia at nagsisimula ang malalim na koneksyon sa pagitan nila. Salamat, Boss Reyes. Ngunit sa likod ng tagumpay ng kumpanya, marami pa ring pagsubok. Sagot ni Lexia habang tinitingnan si Reyes ng may pagpapahalaga.
Totoo. Pero sa tingin ko, ang liderato mo ang nagbibigay inspirasyon sa lahat. Wika ni Reyes na puno ng paghanga. Habang naglalakad sila palabas ng opisina. Mahalaga ang samahan ng buong koponan, kaya't masaya ako na nararamdaman ko ang suporta mo, saad ni Lexia. Tiwala ka sa amin, Lex. Ang lakas ng team spirit natin. Ani Reyes na puno ng determinasyon. Sa susunod na board meeting, tatanggapin natin ang bagong proyekto, Lex. Alam kong magtatagumpay tayo sa tulong ng bawat isa. Pagpapahayag ni Reyes. Napangiti si Lexia. Maraming salamat, Boss Reyes. Magtulungan tayo para sa tagumpay ng kumpanya. Sa bawat tagumpay, lumalim ang koneksyon ng dalawa. Nagbubunga ng mas matibay na samahan sa kanilang propesyon. Isang gabi, habang nagtatrabaho sila para sa bagong proyekto, nagtanong si Reyes kay Lexia. Ano ang sikreto ng liderato mo, Lex? Ngumiti si Lexia. Sa palagay ko, ang pakikinig at pagpapahalaga sa bawat isa. Importante ang respeto sa ideya ng bawat miyembro ng kupunan. Tama ka, Lex. Mahalaga ang malasakit sa isa't isa. Sagot ni Reyes habang nagkakape sila. Sa harap ng pag-usbong ng kumpanya, nagpasya si Lexia na ipagdiwang ito. Boss Reyes, magkaroon tayo ng team building activity. Gusto kong ma-strengthen pa ang samahan natin. Magandang ideya, Lex. Anong iniisip mo? Tanong ni Reyes na may kasamang excitement. Simula noon, naglaan sila ng oras para sa regular na team building at bonding moments. Sa bawat hakbang ng tagumpay, mas lumalim ang pagkakaunawaan at tiwala ng buong kupunan sa liderato ni Reyes at Lexia. Sa isa pang pag-uusap, sinabi ni Reyes na, Lex, sa totoo lang, ikaw ang nagbigay ng inspirasyon sa akin na maging mas magaling na leader at CEO. Pareho tayong nagtutulungan para sa ikauunlad ng kumpanya. Magkasama tayo sa bawat yugto ng tagumpay. Wika ni Lexia. Sa paglipas ng panahon, hindi lang tagumpay sa negosyo ang nakamtan ng dalawa, kundi pati na rin ang tunay na pagkakaibigan at pagkakaunawaan sa isa't isa. Sa pagdating ng isang malaking proyekto, dumating ang hamon na kailangang harapin ng kupunan. Isang araw, habang nagmi-meeting sila, nagtanong si Reyes kay Lexia. Paano natin haharapin ang pagsubok na to, Lex? Ngumiti si Lexia. Kailangan nating maging mas matatag at mas nagkakaisa. Ang tiwala sa bawat isa ay susi sa tagumpay. May point ka, Lex. Magtulungan tayo para malampasan ang lahat ng ito. Sagot ni Reyes na puno ng determinasyon. Sa mga susunod na linggo, nagtrabaho silang magkasama, nagbigayan ng suporta at nagtagumpay sa pagharap sa mga hamon. Naging inspirasyon ang kanilang samahan para sa buong kumpanya. Isang araw, habang naglalakad sila sa lobby matapos ang isang matagumpay na presentasyon, wika ni Reyes kay Lexia. Napakalaking bahagi ng ating tagumpay ay ang pagiging magkasama natin sa bawat yugto. Tumango si Lexia. Tama ka, Boss Reyes. Ang ating koponan ay hindi lamang trabaho, kundi pamilya. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pag-unlad ng kanilang kumpanya at mas pinatatag ang samahan ni Reyes at Lexia. Ang kanilang liderato at pagtutulungan ay nagbubunga ng matagumpay na negosyo at matibay na pagkakaibigan. Sa kabila ng mga tagumpay, hindi nakaligtaan ni Reyes at Lexia ang mahalagang bahagi ng pag-aalaga sa kanilang koponan. Isang araw, nag-organize sila ng wellness program para sa lahat ng empleyado. Tara, Boss Reyes! Magkaroon tayo ng team building retreat. Maganda ito para mawala muna tayo sa stress ng trabaho. Sabi ni Lexia habang nag-uusap sila. Nang dumating ang araw ng retreat, napuno ng tawanan at sayang lugar. Nakipaglaro sila ng team building activities, nagkwentuhan sa bonfire at nagbahagi ng mga inspirational stories. Pagkatapos ng retreat,
Nagkaroon ng masaya at positibong atmosphere sa kanilang opisina. Nararamdaman ng bawat isa ang mas malalim na koneksyon sa kanilang trabaho at sa isa't isa. Isang umaga, sinabi ni Reyes kay Lexia, "Napakalaking improvement sa moral ng team. Salamat sa suporta mo sa mga ganitong initiatives." Nakangiting sumagot si Lexia. Ang ating tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa kita ng kumpanya, kundi pati na rin sa mga kasiyahan ng bawat isa sa atin. Sa pag-unlad ng kumpanya at paglago ng kanilang mga tauhan, napatunayan ni Reyes at Lexia na ang pagsasanib puwersa ng liderato at malasakit sa kapwa ay nagbubunga ng mas mataas na antas ng tagumpay at kasiyahan sa trabaho. Isang araw, habang naglalakad sila sa opisina, nagsalita si Reyes. "Lex, may naisip akong susunod na hakbang para sa ating kupunan. Gusto ko magkaroon tayo ng mentorship program para sa mga baguhan." Nagngitian sila ni Lexia. "Magandang ideya, Boss Reyes. Mas mapapaunlad natin ang kanilang kakayahan at mabibigyan sila ng mas malinaw na direksyon." Nagsimula silang mag-organize ng mentorship pairs sa buong kumpanya. Nagbibigay daan sa masusing pagsasanay at pagtutulungan. Isang hapon, habang nagmi-meeting sila sa boardroom, nagbigay si Lexia ng feedback. "Napansin ko ang pag-unlad ng mga baguhan sa ating kupunan. Malaki ang naitulong ng mentorship program." "Oo, Lex. Masaya ako na nakakatulong tayo sa kanilang pag-unlad. Isa itong magandang hakbang para sa mas matibay na hinaharap ng kumpanya," sagot ni Reyes. Sa paglipas ng mga buwan, nadama ng lahat ang positibong epekto ng mentorship program. Mas naging mahusay ang bawat isa at lumalim pa ang samahan sa kanilang hanay. Isang umaga, nagpasalamat si Lexia kay Reyes. "Boss Reyes, tunay nga ang kasabihan na ang pag-aalaga sa ating mga tauhan ay susi sa tagumpay ng kumpanya. Salamat sa iyong liderato at suporta." "Salamat din sa pagiging partner, Lex. Sa pagsasama natin, alam kong mas marami pang tagumpay ang darating." Pagkatapos ng sandaling yun, naging tahimik ang paligid. Tila ba wala nang bagay na pag-uusapan. "What if dalhin mo kaya mga anak mo dito?" saad ni Reyes. "Ha? Paano mo nalaman na may mga anak ako?" Nagulat na tanong ni Lexia. Tinago niya kasi sa kumpanya na wala siyang anak at tanging si Tesla ang nakakaalam na may anak siya. "Alam kong may anak ka. Sinabi yun ni Tess sa akin, kaya wala ka nang dapat itago pa. Triplets pa nga eh," wika ni Reyes. "Ganun ba?" Maikling sagot niya at tumango-tango si Lexia. "Kaya dalhin mo na lang ang babies mo dito. Gusto kong makilala at makita," saad ni Reyes. Si Lexia ay may hangaring mapabuti ang buhay ng kanyang mga anak. Nagpapakita siya ng husay at sipag sa kanyang trabaho sa kumpanya ni Reyes. Isang araw, habang nagtatrabaho si Lexia, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Siya ay nagulat na makita ang pangalan ni Dr. Zane Romero, ang doktor ng kanyang anak na may sakit na pangangailangan. "Tulungan mo po ko, Lay. Kailangan nating mag-usap tungkol sa kondisyon ng iyong anak." Seryosong sabi ni Dr. Romero sa kabilang linya. Nababahala si Lexia sa tono ng boses ni Dr. Romero. "Ano po ang nangyari? Anong kondisyon ng anak ko? Tulungan mo anak ko." Tanong ni Lexia. Ang kanyang puso ay kumakabog-kabog. Sumagot si Dr. Romero ng maingat. "Mayroon kaming natuklasan sa mga huling pagsusuri. Kailangan natin pag-usapan ang mga susunod na hakbang para sa tamang pangangalaga at lunas." Si Lexia ay nakaupo sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa malayo habang kinakausap ni Dr. Romero. "Ano bang natuklasan sa pagsusuri, Zay?" Ang matamlay na tanong ni Lexia. Sa kanyang malumanay na tinig, pinaliwanag ni Dr. Romero ang masalimuot na sitwasyon. "Nakita namin na ang kondisyon ng iyong anak ay mas komplikado kaysa ine-expect natin.
Ang treatment plan natin ay kailangan baguhin para mas mapabuti ang kanyang kalagayan. Kailangan natin itong pag-usapan ng mas detalyado sa personal. Nakatikom ang bibig ni Lexia. Ngunit matibay ang kanyang loob. Ano ba ang susunod na hakbang? Anong dapat kong gawin para sa anak ko, Zay? Ang tanong niya. Hinihingi ang mga kinakailangang impormasyon. Ilalatag natin ang bagong treatment plan. Sagot ni Dr. Romero. Kailangan ng masusing monitoring at regular na check-up. Magiging mahaba ang proseso at mahalagang yung suporta bilang magulang. Kailangan din nating pag-usapan ang aspeto ng buhay araw na maaaring makaapekto sa kanyang kalusugan. Sa bawat salita ni Dr. Romero, tila ba ang mga pader sa paligid ni Lexia ay unti-unting bumibigay. Nalulungkot at nababahala siya. Ngunit sa kabila nito, nais niyang maging malakas para sa kanyang mga anak. Naiintindihan ko po. Ano pa ang kailangan kong malaman at gawin? Sabi ni Lexia na may determinasyon sa boses. Itinuloy ni Dr. Romero ang pagbigay ng detalye. Magkakaroon tayo ng regular na mga session ng konsultasyon at edukasyon tungkol sa pangangalaga. Kailangan din pag-usapan ang financial aspect at kung paano natin ipinapatupad ang treatment plan na ito. Hanggang sa huli ng usapan, nagpasya si Lexia na itutok ang kanyang lakas sa pangangalaga sa kanyang anak. Maraming salamat, Zay. Handa akong gawin ang lahat para sa kanyang kalusugan. Aniya na puno ng determinasyon. Pagkatapos ng tawag, nagmumula sa loob ng kanyang puso ang isang pangakong hindi siya bibitaw sa pagtataguyod sa kanyang anak. Sa harap ng hamon, nananatiling bukas si Lexia sa mga pagbabago at nagtataglay ng determinasyon na mapanatili ang kanyang pamilya sa ilalim ng ilaw ng pag-asa. Oh, anong problema? Bakit umiiyak ka? Tanong ni Reyes. Wala. Pagsisinungaling ni Lexia. Alam kong meron kang problema. Share mo lang. Makinig ako. Pagkakompronta ni Reyes kay Lexia. Wag na, boss. Nakakahiya naman po. Problema ko na to. Kalmang saad ni Lexia. Please? Kakatawag lang kasi ni Zane. Yung anak ko raw may natuklasan na sakit. Hindi ko naman alam kung paano ko makakahanap ng pera. Pambayad ng operasyon. Ang mahal-mahal pa naman sa ospital na dinalhan ni Zane sa bata. Unti-unti nang lumabo ang mga mata ni Lexia dahilan ng mga luhang papadaloy na. Saang hospital ba yan? Sila bang tatlong nasa hospital ngayon? Tanong ni Reyes sabay haplos sa balikat ni Lexia. Sa Fletcher Hospital. Yung isa lang, si Zach. Maikling sagot nito. Wow, what a coincidence. Hospital yan ng kapatid kong si Flexo. Alam mo, ako nang bahala. Papaoperahan mo ang anak mo at ako nang bahala sa gastusin. Iligtas mo ang anak mo. Saad ni Reyes. Talaga po ba, boss? Ikaw nang bahala? Hindi makapaniwala na tanong ni Lexia. Yes, of course. I promise. Thank you so much! Hindi napigilan ni Lexia na mayakap si Reyes. Dulot lang ito ng pananabik. Let's go. Punta na natin. Alok ni Reyes kay Lexia. Nagkaroon ng pagkakataon na makita ni Reyes ang isa sa triplets ni Lexia na nasa hospital. Lumalaban para sa sakit. Pagdating nila sa emergency room sa hospital, ay biglang tumibok ng mabilis ang dibdib ni Reyes nang makita ang bata. Parang ang gaan-gaan ng loob niya sa bata. Bakit kaya ang lakas ng kabog ng dibdib ko? Bulalas ni Reyes sa isipan niya. Okay ka lang ba, boss? Tanong ni Lexia na kanina pa nakatulala. Tila ba may iniisip ito? Okay lang. Maikling sagot ni Reyes. Tumangutango naman si Lexia. Hi, baby Zach. Gagaling ka na ha. Laban ka lang. Saad ni Reyes sa sanggol na si Zach. Sana nga maging successful ang operation para hindi na maging komplikado pa.
Hindi ko alam kung anong magagawa ko kapag may nangyari sa anak ko. Namumuo ang lungkot sa mukha ni Lexia. Kinabukasan ay nagsimula na ang operasyon sa bata na si Zach. May sakit itong gastric tumor. Matapos ang operasyon, successful ito at tinalagaan si Zach ni Reyes at Lexia sa ospital. Si Lexia, kasama ang CEO na si Reyes, ay nagtaguyod sa isa't isa sa gitna ng mga pagsubok. Sa paglipas ng mga araw, naging inspirasyon sila ng iba pang pamilya sa ospital na may pinagdadaanan din na matindi at masalimuot na karanasan. Nakatanggap sila ng suporta mula sa mga kaibigan at katrabaho. Nagbigay ng lakas ng loob sa kanilang pagsusulong sa laban ni Zach. Dumating ang araw ng resulta at masiglang naglakad si Lexia patungo sa kwarto ng doktor. "Doc Zay, ano pong resulta?" Ang nanginginig na tanong ni Lexia. Dahil sa maagang pagtuklas at matagumpay na operasyon, naalis natin ang buong tumor. Napakabuti ng kanyang kalagayan at mabilis na nagpapagaling si Zach. Sagot ng doktor na may ngiti sa mukha. Napaluha si Lexia sa tuwa at nagpapasalamat ng buong puso. Muling bumalik ang ngiti sa kanyang mga labi at mas lalong dumami ang pasasalamat sa kanilang puso para sa Diyos at sa mga taong nagbigay ng suporta. Habang naghihintay sa pahintulot ng doktor na makauwi, nagkaroon sila ng pagkakataon na magpasalamat sa buong medical team na nag-alaga kay Zach. Bawat isa ay nabigyan ng simpleng pasasalamat na nagpapakita ng kanilang malasakit at utang na loob. Sa pag-uwi, binubuo ng pagsuporta at pag-asa ang tahanan ni Lexia at Reyes. Ipinagpasalamat nila ang bawat araw at mas pinahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Ang paglaban ni Zach sa kanyang sakit ay nagbigay ng inspirasyon hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa iba. Ipinamahagi nila ang kanilang kwento upang magdulot ng pag-asa at lakas sa mga taong dumadaan sa parehong sitwasyon. Sa bawat hakbang ng kanilang pag-angat sa pagsubok, naging mas matatag ang samahan ng pamilya. Ang kwento ni Zach ay naging inspirasyon sa pag-usbong ng bagong pag-asa at pag-ibig sa kanilang tahanan. Masayang nakauwi si Zach na ligtas sa kanilang bahay, kasama ang 2 pang sanggol na kapatid niya. "Hello sweeties, Mommy's here!" Bungad ni Lexia sa 2 pang mga sanggol. Ibinilin lang niya ang mga ito sa kapitbahay nilang walang anak dahil sa pag-oopera kay Zach. Tumawa naman ang mga sanggol na makita si Lexia. Inuunat-unat pa ng mga sanggol ang mga paan nila. "By the way, this is Tito Reyes, ang tumulong kay Baby Zach na mapagamot ang sugat ng Kuya Zach nyo." Masiglang saad ni Lexia. Ngumiti naman si Reyes nang ipakilala siya sa mga bata, sabay hawak sa kamay nito. Sa tuwing nakikita niya mga bata, ay parang may iba ang pinahihiwatig ng puso niya. Kakabog lang ito sa tuwing isa sa mga bata ang makikita niya. Hanggang sa nagkaroon ng mga pagkakataong nakikita ni Reyes ang dedikasyon ni Lexia sa kanyang mga anak, na magbubukas ng pintuan sa mas malalim na ugnayan sa kanilang pamilya. Isang araw, habang nag-aayos si Lexia ng mga documents, napunan ni Reyes ang kanyang mga ginagawa. "Lexia, napansin ko ang dedikasyon mo sa mga anak mo. Saludo ako sa'yo," sabi ni Reyes habang naglalakad patungo sa kanya. Napangiti si Lexia at nagpasalamat. "Salamat po Sir Reyes. Ginagawa ko lang ang nararapat para sa kanila." "Tama ka dyan. Mahalaga ang pag-aalaga ng magulang sa kanilang mga anak," sagot ni Reyes habang tinatanaw si Zach na masayang naglalaro sa kanyang tabi. Nagsimula ang isang masusing usapan habang naglalakad sila palabas ng kwarto. "Lexia, napag-isip-isip ko. Napakatibay ng iyong pamilya kahit mag-isa ka lang tumataguyod sa mga anak mo. Paano mo napagtagumpayan ang mga pagsubok?" Tanong ni Reyes. "Tiwala sa Diyos, sir. At sa isa't isa. Kapag may pinagdadaanan kami, nagtutulungan kaming mga best friend. Laking pasasalamat ko kay Zane na naging doktor siya
Dahil minsan na-save ang mga gastusin ko. Kunti na lang mababayaran ko. Mahalaga din ang suporta ng iba pa naming kaibigan. Saka sa kumpanya mo. Ang daming sumusuporta sa akin at proud pa. Paliwanag ni Lexia. Natutuwa ako at naririnig ko ang mga ganitong kwento. Isa kang inspirasyon sa ibang mga empleyado dito sa kumpanya. Sabi ni Reyes. Napangiti si Lexia ng malumanay. Maraming salamat po, Sir Reyes. Alam niyo po, kayo rin ang inspirasyon namin dito sa trabaho. Ang inyong leadership at pagmamahal sa pamilya. Napakalaking halimbawa sa amin. Mas tumindi ang ngiti ni Reyes. Salamat, Lexia. Siguraduhin mong ipagpatuloy ang pagbibigay ng inspirasyon sa iba. At huwag kang mag-aatubiling humingi ng tulong, kinakailangan mo. Habang lumalakad sila palabas ng kwarto, nararamdaman ni Lexia ang pagiging bukas ni Reyes sa kanilang pamilya. Sa simpleng pag-uusap na yon, nabuksan ang pintuan sa mas malalim na ugnayan at pag-unawa sa trabaho at personal na buhay ng bawat isa. Sa araw ng kanilang kasal, habang naglalakad si Lexia patungo sa altar, masisilayan ang mga ngiti sa mukha ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Makikita mo rin si Reyes na nakatayo roon, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Napakaganda mo, Lexia. Bulong ni Reyes nang malapit na ito. Ngumiti si Lexia at sumagot. At ikaw naman, napakagwapo mo. Handa na ba tayo sa bagong yugto ng ating buhay? Definitely, of course. Indeed at yes na yes. Sabay ngiti ni Reyes. Hindi ako makapaniwala na ngayon. Magiging formal na tayo mag-asawa. Reyes, hindi ko alam kung paano ko i-express ang nararamdaman ko ngayon. Lex, wala kang dapat ipangamba. Handa akong maging kasama mo habang buhay. Alam mo, Reyes, kahit ngayon, para bang nananaginip pa rin ako. Ang saya-saya ng pakiramdam. Hindi ito panaginip, Lex. Ito'y realidad at handa akong magsimula ng bagong yugto sa ating buhay. Nagsimula na ang seremonya at ang pari ay naglalakbay sa mga paboritong kasaysayan at pangako ng mag-asawa. Lexia at Reyes, kayo ay naglalakbay ngayon upang magtayo ng isang bagong pamilya. Sa harap ng Diyos at ng ating mga saksi, pinapangako ninyo ang inyong buhay sa isa't isa. Yes, Father, I do. Handa kaming itaya ang aming mga buhay para sa isa't isa. Lexia, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Papangako ko sa harap ng Diyos na magiging mabuting asawa sa iyo. At ikaw naman, Lexia? Ipapangako ko na magiging mabuting asawa kay Reyes. Naaalagaan namin ang aming pagsasama sa hirap at ginhawa. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Reyes, na sa lahat ng hinanakit at ligaya, handa akong maging iyong kasama. Pinapangako ko na mamahalin kita sa lahat ng oras at pagkakataon. Salamat, Lex. Ako rin ay nangangako na magiging mabuting asawa at magiging gabay sa ating pagsasama. Sa harap ng Diyos at ng sambayanan, idinideklara ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa, Reyes. Sa mainit na halik, nag-iba ang tono ng kwento. Nagiging mas makulay at mas makabuluhan ang bagong umpisa ng pagsasama ni Lexia at Reyes. Ito na talaga, Reyes. Kasal na tayo. Ang seremonya ng kasal ay puno ng emosyon at pagmamahal. Sa kanilang mga bulong at mga pangako, nadama ng lahat ang sobrang espesyal na pagkakataon. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad patungo sa reception, nagbigay ng bulaklak si Lexia kay Reyes at sabi, "Para sa aking bagong asawa." Ngumiti si Reyes at hinawakan ang kamay ni Lexia. At ikaw naman, para sa aking magandang asawa. Sa reception, sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya, nagbigay ng mga heartfelt na speeches si Reyes at Lexia. Sa ating mga mahal sa buhay, gusto naming iparating ang aming pasasalamat sa inyo, sa inyong suporta at pagmamahal. Naging posible ang pagbuo ng aming pamilya, sabi ni Lexia.
Tumayo si Reyes at idinagdag. Ang araw na ito ay hindi lang simbolo ng aming pagmamahalan, kundi pati na rin ang pag-asa at pagkakaroon ng bagong simula para sa ating pamilya. Sa tindi ng pagdiriwang, nag-alsa balutan ang lahat sa pista ng musika at sayawan. Sa gitna ng kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay, nagtagumpay si Reyes at Lexia na ipakita ang kahalagahan ng kanilang relasyon. Sa gabi ng kanilang kasal, habang nagtagumpay ang pista ng musika, lumapit si Reyes kay Lexia sa dance floor. May I have this dance, Mrs. Fuentes? Ani Reyes nang may ngiti. Oo naman, Mr. Fuentes. Hindi ko pa nga pala nasabi sa'yo kung gaano ako kasaya ngayong araw na to. Sagot ni Lexia habang iniabot ang kanyang kamay kay Reyes. Bumilog ang mga braso ni Reyes sa paligid ni Lexia habang sumasayaw sila sa romantikong tugtugin. Lexia, itong gabing ito ay hindi lang pangako ng pagmamahal ko sa'yo, kundi pati na rin ang pangako kong laging susuportahan kita at ang mga anak mo. Napangiti si Lexia. Alam mo bang yun rin ang pangako ko sa'yo? Hindi man perpekto ang ating pagsasama, pero ipinapangako kong palalakihin natin ang triplets sa isang masayang tahanan na puno ng pagmamahal. Tumango si Reyes. Hindi ko inaasahan ng anuman, maliban sa masayang pagsasama natin. Ang pagmamahal na ito, itatangin natin at pangangalagaan habang buhay. Sa gitna ng kanilang sayawan, nadama ng dalawa ang pag-usbong ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Hindi lang sila mag-asawa, kundi kapwa tagapagtaguyod ng pagmamahalan at pamilyang kanilang binuo. Sa pagtatapos ng kantang pinatugtog ng banda, nagtagumpay ang pagdiriwang sa sayawan at nagsimula na ang pagsasalo-salo sa kanilang pagmamahalan at bagong buhay sa pamilya. Matapos ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa, naglakad sina Reyes at Lexia patungo sa bisita na naghihintay ng kanilang pagtanggap. Napakaganda ng kasal eh. Talagang makikita mo ang pagmamahal sa bawat detalye. Sabi ni Zane, isang madaldal at matalik na kaibigan niya noon pa man. Salamat, Zay. Masaya kami ni Reyes na kasama kayo sa mahalagang araw na ito. Sagot ni Lexia nang may ngiti. Tumango si Reyes. Oo, at hindi lang kasal ang ipinagdiriwang natin dito, kundi ang pag-usbong ng isang pamilya. Nakatanggap sila ng mga pagbati at yakap mula sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Sa gitna ng masiglang kasiyahan, napansin ni Lexia ang presensya ng kanyang mga anak na sina Zach, Zanier, Azure, nakatayo sa tabi ng wedding cake. Tara sweeties, maglagay tayo ng topper sa cake, sabi ni Lexia habang inaanyayahan ng anak na makisama. Talaga, ma'am? Tanong ni Zach nang may kasamang tuwa. Oo anak, kayo ang maglalagay para simbolismo ng pagiging bahagi mo sa aming pamilya, paliwanag ni Lexia. Nang matapos ilagay ng triplets ang topper, nagpalakpakan ng lahat ng naroroon. Nakita ni Reyes ang kaligayahan sa mga mata ng triplets at ngayon ay lubos nang naiintindihan kung gaano kahalaga ang pagiging isang buo at masayang pamilya para sa kanilang lahat. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, nagbigay si Reyes ng toast para sa kanilang bagong pagsisimula. Sa pagsasama natin, hindi lang tayo nagiging mas matibay bilang mag-asawa, kundi nagiging inspirasyon din tayo sa iba. Cheers sa pag-ibig, pag-asa at masayang pagsasama. Sa pag-angat ng mga baso, nag-angkin sila ng pagsasama at pagtatapos ng kanilang gabing puno ng pagmamahalan at pag-asa para sa mga maganda at mas maligayang kinabukasan. Matapos ang kanilang toast, naglakad sina Reyes at Lexia patungo sa triplets na ngayon ay nakaupo na sa isang tabi kasama ang ilang kaibigan. Talaga bang masaya kayo mga anak? Tanong ni Reyes kay Zach habang iniabot ang kanyang baso para sa isang non-alcoholic toast. Opo, Daddy Reyes. Sobrang saya namin. Parang fairy tale lang lahat.
Sagot nila ng may ngiti. Masaya rin ako para sa inyo. Alam nyo bang maligaya rin ako dahil kasama kita sa aming pamilya? Sabi ni Lexia habang niyayakap ang kanyang mga anak. Sa kabilang banda ng venue, lumapit si Zane kay Lexia. Lay, sobrang touching ng vows nyo kanina. Talagang halatang mahal na mahal nyo ang isa't isa. Oo nga, Zay. Di ko alam kung paano ko may iwasan ng maging emosyonal kanina. Tugon ni Lexia. Isa kayong maganda at inspirasyon na pamilya. Alam mo ba, Lay? Kayo ni Reyes ang nagbigay ng pag-asa sa iba na ang pag-ibig ay tunay at posible sa kabila ng mga pagsubok. Ani Zane. Napangiti si Lexia. Maraming salamat, Zay. Sana ngayon maging inspirasyon kami sa iba. Gusto lang naming ipakita na ang pagmamahal at pagsasama ay kayang lampasan ng lahat. Bumalik sila sa gitna ng kasiyahan at saya ng kanilang pagsasama. Naglakad sa dance floor upang muling sumayaw. Ngunit ngayon, kasama na nila ang triplets. Sa bawat galaw, sa bawat ngiti, at sa bawat patak ng kasiyahan, ipinakita ng bagong pamilya na ang kanilang pagmamahalan ay matibay at hindi matitinag. Isang umaga, habang naglalakad sila sa beach, napansin ni Lexia ang ngiti sa mukha ni Reyes. Reyes, ang saya mo naman ngayon. Anong meron? Tanong ni Lexia na kinikilig din sa saya ng kanyang asawa. Si Reyes na may malapabula ng ngiti ay sumagot. Alam mo, Lex, naisip ko lang kung paano nagsimula ang kwento natin dito sa beach. Dami nang nagbago, pero masaya ako na tayong dalawa ay magkasama. Nang dumating ang gabi, nagdesisyon silang maglakbay patungo sa kalapit na bayan para sa isang masayang dinner sa tabing dagat. Habang naglalakad sila, napansin ni Lexia ang isang nakaset up na maliit na dining area sa ilalim ng mga puno. Naroon si Zane at Claire na may dalang masasarap na pagkain. Surprise! Bulong ni Zane habang iniabot ang kamay kay Lexia. Si Claire ay may ngiting masigla. Dagdag, naisip namin na gawing espesyal ang gabi na ito para sa inyo. Happy Matsari! Si Lexia ay hindi makapaniwala. Ngumiti ng malambot. Salamat mga kaibigan! Sobrang thoughtful nyo! Nagsalo-salo sila at nagbahagi ng masigla at masiglang kwentuhan. Hindi lang ito selebrasyon para sa pamilya ni Lexia at Reyes. Pagkatapos ng masayang kainan, nag-alsa balutan si Claire. Eto na ang aming regalo para sa inyo. Binigay niya sa kanilang mag-asawa ang isang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Lexia at Reyes, napamangha sila sa isang album ng mga larawan ng kanilang mga special moments. Si Zane ang nag-compile ng mga larawan at si Claire naman ang nag-design ng album. Wow! Ito ang pinakamagandang regalo! Sambit ni Lexia habang ang mga matay namumula sa tuwa. Sa likod ng album, may sulat si Zane. Ang pamilyang ito ay nagpapatunay na ang pagmamahal ay mas higit pa sa dugong dumadaloy sa ating mga ugat. Salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento ng pagmamahal at pagkakaisa. Isang buong araw ng pagsasaya at pasasalamat ang sumunod, kung saan naglaro sila ng beach volleyball, nag-swimming at naglaro ng buhangin. Bawat sandali ay puno ng halakhak at ligaya. Nagsilbing pagpapahayag ng tagumpay ng pamilya ni Lexia at Reyes. Pagkatapos ng isang araw na puno ng kasiyahan, nagsimula na silang bumalik sa kanilang beach house. Habang naglalakad sa dalampasigan, nahagip ng mata ni Lexia at Reyes ang paglubog ng araw. Tingnan mo yan, Reyes, ang ganda! Sambit ni Lexia na mahinang hinawakan ang kamay ni Reyes. Nagtagumpay ang pagpapatawad, pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pagtanggap sa kanilang pamilya. Hindi man perpekto, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagsasama at pagmamahalan.
Salamat sa pagiging parte ng buhay ko, sabi ni Reyes kay Lexia. Salamat din sa pagmamahal mo sa akin at sa mga bata, sagot ni Lexia. Sa malaking boardroom ng kumpanya ni CEO Reyes, nag-aalala siya sa kanyang mga anak na sina Zack, Zanair at Azure. Mga anak, kahit busy ako sa trabaho, mahalaga sa akin ang oras natin. Anong balita sa inyo? Aba, Dad, ako okay lang. Busy rin sa school pero kaya naman. Oo nga, Dad. Ikaw, kamusta ka naman sa work mo? Minsan challenging, pero para sa inyo to. Azure, paano ang passion project mo? Exciting, Dad. Alam mo naman, love ko yung mga tech projects. I'm proud of all of you. Sa weekend, let's take a break. Anong gusto niyong gawin? Movie marathon? Sarap! Papitsa na rin, Dad. Can we try that virtual reality gaming place? Game! Bonding tayo. Family first, always. Sa araw ng bonding, nag-aabang na sina Reyes at ang kanyang mga anak sa labas ng virtual reality gaming place. Dad, excited na ako sa movie marathon mamaya. Magdadala ako ng paborito nating snack, Zack. Zanair, anong gusto mong panoorin? Romcom, Dad, para light lang. Ako, Dad, ready na ako sa virtual reality gaming. Sana intense yung mga games. Pagpasok sa gaming place, napansin ni Reyes ang excitement sa mga mata ng kanyang mga anak. Mga anak, lagi niyong tatandaan, ang pamilya ay ang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Kaya itong mga simpleng bonding moments, mahalaga. Tama ka, Dad. Cheers to family. Cheers! Cheers, Dad. Let's make this day memorable. At doon sa virtual reality, nagsimula ang kanilang masayang bonding na puno ng tawanan at samahan. Hello everyone! Anong meron dito? Exciting naman? Lexia, honey, welcome. Bonding namin to. Virtual reality gaming and movie marathon. Sounds fun! Anong plano natin? Dad, paano kung magsimula na tayo ng movie marathon habang iniintay si Mom? Great idea, Zack. Anong movie ang gusto mo, Lexia? Romantic comedy na lang din, para light. Perfect, Dad. Ilabas mo na yung snacks. Inahanda ko na, Zanair. Azure, ready ka na ba sa virtual reality? Oo, Dad. Excited na ako subukan yung bagong games dito. Habang nagsisimula ang movie marathon, mas lumalim ang samahan ng pamilya. Nararamdaman ni Reyes ang saya sa pagiging kumpleto ng kanilang pamilya. Nang matapos ang unang pelikula, dumating na si Lexia, bitbit ang ilang pagkain. Pasensya na at medyo na late. Anong napanood niyo? Romantic comedy, Mom. Pero ready na kami sa virtual reality gaming. Perfect! Sama ko dyan. Anong game ang magandang subukan, Azure? Meron kaming bagong action game dito, Mom. Gusto mo? Sige, subukan natin yan. Habang naglalaro sila, nagbibiruan at nagtatawanan, napagtanto ni Reyes ang halaga ng mga simpleng sandaling ito. Salamat sa pagiging parte ng araw na to, Lexia. At sa inyo mga anak, mahal na mahal ko kayo. Naku, Dad, sobrang cheesy mo. Cheesy but true, anak. Sa pagtatapos ng kanilang bonding, puno ng pag-ibig at saya ang puso ng pamilya ni Reyes. Isang gabi, habang nagkakape sa salang magkakaibigan na sina Lexia at Zane, biglang umamin si Zane na may importanteng sikreto siyang gustong ibunyag. Namilog ang mga mata ni Lexia na nakaupo, bitbit ang tasa ng kape. Ano? Paano mo nalaman? Ba't hindi ko alam to? Zane, taking a deep breath, replies, Nakita ko ang medical records, Lex. Si Reyes ang sperm donor ng mga anak mo. Namilog ang mga mata ni Lexia nang mabanggit yun. Pero bakit hindi ko ito alam? At bakit si Reyes? Anong connection niya sa akin? Reyes is in love with you, Lex. Hindi niya alam na ang sperm niyang ginamit. Ito ay ginawa ngang hindi niya nalalaman.
Ako lang nakakaalam. Lexia, struggling to comprehend, asks, "Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Zane? Anong plano mo?" "I found out accidentally while going through some medical records. Hindi ko ito inaasahan. Pero alam kong kailangan mong malaman ang katotohanan. At paano ko sasabihin sa mga anak ko?" "Lex, mahal ka ni Riz. Alam kong maintindihan ka niya. At ang mga bata, malalampasan din ito. Hindi ito ang katapusan ng lahat." Days pass, and Lexia decides to confront Riz. In their living room, tension fills the air as Lexia takes a deep breath. "Riz, may kailangan akong ipagtapat sa'yo." Riz, sensing seriousness, nods. Ano yun, Lex? Nag-aalangan si Lexia pero pinilit niya pa rin sabihin. "Si Zane ang nagsabi sa akin. Siya ang nag-reveal na ikaw ang sperm donor ng mga anak natin." Riz eye widen. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko alam na ginamit ang sperm ko. "Zane accidentally discovered it while going through medical records. Riz, mahal mo ako at ang mga bata. Alam kong mahal na mahal ka rin. Hindi ito ang dapat maging hadlang." Riz, processing the revelation. Lex, kahit na ako ang sperm donor, mahalaga ang pamilya natin. Hindi ito magbabago sa nararamdaman ko sa inyo. Lexia, relieved, smiles through tears. "Salamat, Riz. Mahal na mahal din kita. At mahal ka rin ng mga anak natin." The couple faces the challenge together, deciding to be honest with their children. Lexia gathers the triplets. "Mga anak, may gusto kaming sabihin sa inyo. Si Riz ay hindi lang tatay ninyo, kundi siya rin ang nagbigay ng sperm para magkaroon kayo." The triplets exchange glances, and one of them asks, "Bakit hindi namin alam to?" Kalmang nakangiti si Lexia. "Gusto lang naming itago ito para hindi kayo maguluhan. Pero ang importante, mahal na mahal namin kayo at magkakasama tayo sa lahat ng pagsubok." As the family navigates this revelation, their love and openness become the foundation that strengthens their bond. One evening, Riz takes Lexia's aside. Lex, gusto ko lang sanang klaruhin na kahit ano man ang nangyari, mahalaga ka sa akin. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Lexia, touched by Riz's sincerity, replies, "Salamat, Riz. Mahal din kita at natutuwa akong nandito ka sa ating pamilya." Meanwhile, Riz grapples with his role in unraveling the secret. Lexia seeks clarification. "Zane, bakit mo inilabas ang sikreto? Anong motibo mo?" "Lex, alam kong masakit ito. Pero naisip ko na mas mabuti na malaman mo ang totoo kaysa mabuhay sa kasinungalingan." "I appreciate your honesty, Zane. Pero sana ay iniisip mo rin ang magiging epekto nito sa aming pamilya." Bumuntong hininga si Lex. "Pasensya na, Lex. Ang intensyon ko ay hindi saktan ka. Gusto ko lang na maging bukas ang lahat." Lexia, trying to find a balance, says, "Siguro nga. Pero ngayon, kailangan nating ayusin ang lahat. Para sa mga bata at sa ating pagsasama." The triplets observe the tension and decide to approach their parents. "Mom, Dad, gusto namin malaman ang buong kwento. Ayaw namin ng lihim." One of them bravely expresses. Lexia, proud of their children's maturity, begins to share the details. "Ang totoo, si Riz ang sperm donor nyo. Hindi lang namin ito agad sinabi para hindi kayo maguluhan. Sinabi ko na to Noon ay takot na takot ang mami niyong maging matandang dalaga dahil nasa 27 years old na siya, kaya ang ginawa ni Auntie Zane ay pina-injectan ako ng sperm para mabuo kayo." Paliwanag ni Lexia sa triplets.
Mahal namin kayo pareho, Mom, Dad. Another one says. Hindi to magbabago. Raise, moved by their acceptance. Salamat mga anak. Hindi namin kayo gustong madamay sa mga problema namin. Pero mahalaga na malaman yung totoo. Sa mga sumunod na araw, pinagpatuloy ng pamilya ang pagpapatatag ng kanilang samahan. Nagsanib puwersa ang magulang para harapin ang mga epekto ng kanilang pahayag sa mga anak. Isang gabi, habang nagluluto si Lexia sa kusina, lumapit si Zach, ang panganay sa kanilang tatlo. Mom, gusto ko lang malaman kung paano ito nakakaapekto sa'yo at kay Daddy Ray's. Lexia, itinutok ang tingin kay Zach, ngumiti. Mahal, syempre may kirot pa rin. Pero mas naiintindihan ko na mas malaki ang lakas ng pamilya natin kaysa sa mga pagkakatulad sa dugo. Si Zach ay nagpahayag ng suporta, sabay sabi. Mom, Dad, kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Hindi ba't yun ang importante? Alam mo, kahit mahirap isipin na iba pala si Daddy Ray's, pareho pa rin naman natin silang mahal. Alam mo, kahit mahirap isipin na iba pala si Daddy Ray's, pareho pa rin naman natin silang mahal. Sabi ni Zanier. Si Azure ang pinakabata. Tama si Kuya Zach, basta magkakasama tayo, okay lang. Sa gitna ng masayang atmosfera, si Ray's ay lumapit kay Lexia at bumulong. Mahal, mukhang nabawasan ang bigat ng loob ng mga bata. Ang pagiging bukas natin sa kanila ay nagdulot ng magandang pagbabago sa kanilang pananaw. Oo nga, Ray's. Mahalaga talagang malaman nila na ang pagmamahal at pagkakaisa natin ang nagbibigay kulay sa ating pamilya. Hindi ang mga teknikal na detalye. Pag-uwi, naghatid si Lexia ng simpleng salo-salo sa kanilang tahanan. Salamat mga anak sa pagiging matibay ninyo. Sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ninyo ang nagpapalakas sa amin. Hindi importante kung sino ang sperm donor o hindi. Basta't pamilya tayo. Ang gabi ay nagtapos sa masayang pagtawa at pagsasalo-salo na nagpapatibay sa pangako ng pamilya na magsilbing halimbawa ng pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Isang gabi, habang naglalakad sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagpasya sina Ray's at Lexia na magkaroon ng tahimik na oras para pag-usapan ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Lexia, alam ko na hindi madali para sa'yo ang lahat ng ito. Pero mahal kita at handa akong maging ama sa kanilang tatlo. Tagal na akong handa na maging ama. Paulit-ulit kong sinabi yan. May ngiting puno ng pasasalamat si Lexia. Ray's, napakaswerte ko at napakaswerte rin ng mga bata na ikaw ang naging parte ng buhay namin. Mahal na mahal kita. Ang kanilang gabing yon ay puno ng mga kwento, tawanan at mga pangako. Sa araw-araw na paglipas, mas nagiging aktibo si Ray's sa buhay ng mga bata. Sa bawat oras na ito, lumalim ang koneksyon ni Ray's sa kanilang mga puso. Isang umaga, habang nagkakape sa veranda, nilapitan ni Lexia si Ray's. Ray's, salamat sa pagiging ama mo sa kanila. Alam kong may masalimuot na simula, pero ngayon, kita mo na, napakasaya ng ating pamilya. May pagsilay sa mga mata ni Ray's. Lexia, kayo ang nagbigay ng kulay at saysay sa aking buhay. Ang pagiging ama sa kanila ay bihirang pagkakataon na hindi ko pwedeng ipagpalit sa anuman. Isang gabi, habang nagdududa si Zanier sa kanyang homework, lumapit si Ray's. Anak, kung kailangan mo ng tulong, nandito ako para sa'yo. Si Zanier ay umiti at sinabi, Salamat, Daddy Ray's. Masaya ako na ikaw ang naging daddy namin. Sa huli, ang pagsasama-sama na nag-umpisa sa isang lihim ay nahulma ng pag-unawa, respeto at pagkakaroon ng bukas na puso. Sa isang espesyal na hapunan,
kasama ang buong pamilya. Nagbigay ng mensahe si Reyes. Minsan, ang pagsasama-sama ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at pagtutulungan. Mahalaga tayo sa isa't isa at masaya akong bahagi ng inyong buhay. Ang gabing iyon ay nagtatapos sa halakhak at pag-awit, isang masiglang pagsasama-sama na nagpapahayag ng pagtatagumpay sa harap ng mga pagsubok. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang pamilya sa paglalakbay ng pagkakaroon ng buhay na puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Wakas. At dyan nagtatapos ang kwento ngayong araw. At kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, don't forget to hit that like button, share with your friends, and subscribe for more amazing stories. Take care and have a great day. Paalam! Thank you.